tayo po ay muli nagkatipon, no po? At pagkamat busy po yung ating pong panahon ngayon, di ba, madaling araw, ginising, kinatok sa tahanan, di ba? Sabi nga nila, pag gabi daw may gumapag. No po? Pero pagkamat ganun po, no po, hindi po magiging ano yan, para tayo po hindi maglingkod sa Panginoon, amen? So sige po, buksan po natin ating mga Bible in the book of Genesis chapter 39. Basahin po natin itong verse number 2. Genesis chapter 39 and verse number 2. Sige po, tayo tayo ulit. Sige po, basahin lang po natin sa dito. At tayo po mga nalangin. Genesis chapter 2, Genesis chapter 39 and verse number 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. So, ready? Begin. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Tayo po lahat din po, tayo manalangin, let's pray. Maraming Diyos na sa lahat, may po Diyos, ay nagpupulit nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon, na pinagkalog niyo po sa buhay ko ng bawat isa. Bagaman po, Diyos, sa araw po ng bukas ay eleksyon, maraming tao ang busy, maraming mga patawag, maraming po Diyos mga aktibidad, pero nawa po Diyos, oras po nito ay makita niyo po ang aming po sinseridad sa aming po paglilingkod, na makita niyo po Diyos na kami po nagiging totoo. At nadalangin po Diyos sa inyo po mga salita na mahayag po Diyos umaga po ito kay pagtumimo sa puso po ng bawat isa. Magbigay po ng karunungan upang sa ganun po Diyos patuloy po namin makita ang bisyong pabagin sa aming mga buhay. Kayo po madakila, kayo po mataas. So, kami nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's be seated now. So once again po, good morning. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po ay muli nagkakasama-sama, nagkakita-kita para sa isang layunin na patuloy po natin walatihin na po ang Diyos sa ating mga buhay sapagkat ang Diyos po ay karapat-dapat na sambahin, ang Diyos po ay karapat-dapat na purihin sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, walang dahilan para ang isang mananampalataya ay hindi maglingkod sa Diyos. No, dapat ang isang sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, dapat handa kang maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Handa po kayo maglingkod? Amen. Amen. Sa ibang bagay, no po, handa tayo pumunta, handa tayo magpagpila. No? Kahit na sabihin natin nakapayong ka, mainit, nagtitiis ka, for the sake na meron kang makita sobre ba? Sobre. May kulay blue. Diba? So, ganito din dapat sa Diyos. Ako, kung gano'n, ulitin ko po mga kapatid, kung gano'n tayo nagtsatsaga, nagtitiis, na makipila, no po, na yung bagay na yun, mga kapatid, ay nauubos, no po, dapat masigit sa Diyos. No po, yung paglalaan ng oras, no po, sa buhay natin, para tayo makapaglingkod, paglalahan ng lakas, para tayo umawi, magpuri sa Panginoon, at paglalahan po, O Diyos, ng panahon, para tayo makinig ng Kanyang salita. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po natin, ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod. Yes, sa buhay po natin, na po, ay makikita po natin dito mga kapatid, pag-aralan po natin yung buhay po ni Joseph. Sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid in verse number 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Kilala niyo po ba si Joseph sa Bible? Pag sinabi natin Joseph, he is the dreamer. Siya po yung nanaginip. Na po si Joseph the dreamer. Na po, kung babasahin po natin dito sa Genesis chapter 37. By the way, mga kapatid, yung pamagat po natin, sis, pwede bang i-plus mo yung pamagat natin? Joseph the Dreamer, na po, ayan. So, ikukwento ko po, na po, mukhang hindi nyo po yata kilala si Joseph. Eh. Yung kapatid ko po, ang pangalan po niya, Joseph. Na po, supposedly dapat ang pangalan niya, Joseph. Diba? Kasi ano ko eh, Bible, diba? Si, meron akong kapatid na pangalan, Katrina. Dapat ang pangalan doon, Setrin. Kaya yung palayo niya, Setrin eh. Setrin, no? So, yun po mga kapatid. So, kidding aside, so dito po yung title po natin, Joseph the Dreamer, when life is not turning out as planned. No po, bakit mga kapatid? Pasilip po natin ang buhay po ni Joseph. Si Joseph mga kapatid, in the book of chapter 37, may kaganapan po dito mga kapatid na si Joseph, siya po yung anak ni Jacob. Si Jacob mga kapatid, siya po ang anak, no po, ni Isaac. Sunod-sunod po kasi Abraham, no po, tapos Isaac, and then Jacob. No po, si Jacob mga kapatid, meron po siyang anak na 12. No po, pero sa kanyang mga anak, ang pinakapaborito niya sa kanyang mga anak ay si Joseph. No po, si Joseph, pangalawang bunso sa kanyang mga anak. Ang tanong,
Pastor, bakit si Joseph yung pinaka-paborito tsaka yung si Benjamin? Tapos sila yung dalawa yung paborito. Kasi po mga kapatid, yung pinakamamahal ni Joseph, no po, yung pangalan po niya ay si Rachel. Yun po ang nanay ni Joseph. No po, yung pinanay ni Joseph, mga kapatid. So madaling salita mga kapatid, sa Bible, bata pa lamang po si Joseph, no po, andun na yung kanyang mga magkakapatid na sila ay 12, 12 po sila mga kapatid, na sabihin natin na sila ay sabihin natin na habang kumakain, si Joseph mga kapatid, sinabi niya yung panaginip niya sa kanyang tatay. Nang sabi niya mga kapatid, Tay, ba't lagi ako nakakapanaginip? Na kayo daw lahat, no po, yung ikaw, tatay ko, yung nanay ko, no, yung aking mga kapatid, lahat daw ay umuyo ko sa akin. No po? So ngayon, yung mga kuya, siyempre yung mga kuya, no? Napaano sila? Anong ibig mo sabihin? Yuyuko kami sa iyo? Di ba? Bunso ka lang namin kapatid, pangalawang bunso ka lang sa amin. So madali salita mga kapatid, nandoon yung pagkagalit. Kasi nga, ang gusto ipaliwating ni Joseph, bakit? Kasi si Joseph hindi niya maunawa ng kanyang panaginip. Pero lagi niya na napapanaginipan, kaya lagi siya nagtatanong sa kanyang tatay na si Jacob. Sabi niya, Tay, nanaginip na naman ako. Nang isang sabihin natin nakabastang mga palay. Na yun ay 12, na ikaw ay malaki. At ikaw yun din, nasa gitna ako at kayong lahat ay umuko sa akin. Nandito na naman ang mga magkakapatid. Tapos yung mga magkakapatid, sila na naman ay nagalit. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi mangyayari yan na kami yuyuko sa iyo, sabi ng mga kapatid. Pero ano sabi ni Jacob mga kapatid sa kanyang anak na si Joseph? Joseph, ipanalangin mo. May kalooban ng Diyos sa buhay mo. So madali salita mga kapatid, pumasok po yung inggit. Ang inggit sa buhay ng mga kapatid ni Joseph. Kasi bakit? Kasi nga mga kapatid, paborito siyang anak. Binigyan pa nga siya ng isang damit. Nasabi dito sa verse number 3, chapter 37, coat of many colors. Binigyan siya ng balabal na maraming kulay. Na yung tatay na ito mga kapatid na si Jacob, pinaghandaan niya. So ngayon, nadagdagan na naman yung inggit. Nila kay Joseph. Pero mga kapatid, pansinin po natin, bakit ba nananaginip si Joseph? Tignan natin anong kalooban ng Diyos. Sabi kanina ng ating verse, mga kapatid, na si Joseph ay kasama niya ang Diyos. At si Joseph ay pinagpala. Bakit siya pinagpala? Tignan po natin mga kapatid, ang kanyang buhay. In this book, mga kapatid, nasabi po dito mga kapatid, point number 1. What's point number 1? Ano po nangyari sa buhay po ni Joseph? Point number 1 says, sige nga, basahin natin yung point number 1. Basahin nyo nga po ito, the test, ready, begin. There is a test sa mga kalaban, sa mga naging kaaway, sa mga nainggit, sa mga sabihin natin sabihin natin na busit kay Joseph. Bakit ano po ba nangyari mga kapatid? Sapagkat tumating po yung punto, yung kanyang mga magkakapatid, yung kanyang mga kapatid ni Joseph, nainggit sa kanya. At sila'y nagpupulong-pulungan. Ba't ganyan naman si Joseph? Ang gusto niya, yuyuko tayo sa kanya. Ang gusto niya, sasambahin natin siya. Sino ba naman siya? Tapos siya papaborito ng ating tatay. Binigyan pa siya ng balabal na maraming kulay. Lagi siya pinagbabaw ng maraming pagkain. So ngayon dumating po yung sakit ng loob sa kanyang mga kapatid. Pinagkainggitan si Joseph. At dumating po yung punto mga kapatid, habang sila ay sabihin natin na nagpastol ng tupa, inutusan ng tatay, si Joseph, nasabi niya mga kapatid, pagdala mo ng pagkain ang iyong mga kapatid. So si Joseph, dahil mabait siya, siya nananalangin sa Panginoon. Actually, si Joseph mga kapatid, wala siyang ibig na ipabatid sa kanyang mga kapatid. Kung hindi nakikita niya mga kapatid, pag-ibig, kailangan niya mahalin ang kanyang kapatid. Pero dumating po yung punto mga kapatid, habang siya sabihin natin na pinagdala ng pagkain, yung kanyang mga kapatid, doon habang sila nagpapastol, pagkakita pa lang kay Joseph, mga kapatid, yung mga kapatid niya, nandun na, nandiyan si Joseph. Di ba? Agad sila ay nagalit. Agad sila pumasok sa kanilang inggit. At alam niyo po ba mga kapatid, sabi po ng ating pinag-aaralan, dumating po yung punto na ginawan nila ng masama si Joseph. Kapatid nila, anong ginawa nila mga kapatid? Hinulog nila sa balon. Nung hinulog nila sa balon, mga kapatid, ang gusto nilang gawin, patayin si Joseph. Could you imagine? Kaya sabi niya, mga kapatid, the test of adversity. Nasubok. Si Joseph, mga kapatid, could you imagine, naranasan niyo na po ba yung mismong kapatid mo, ibebenta ka?
mismo kapatid mo, mga kapatid, na po, ituturing kang iba. Yun po yung realidad ng buhay. Why? Because there is no perfect family. Walang perfectong tatay, walang perfectong nanay, walang perfectong kapatid. Dumarating po yung punto na tayo nagkakaroon ng inggitan, na po, hindi pagkakaunawaan. Pero nakakalungkot po dito, mga kapatid, si Joseph, pinagtangkaan ng kanyang buhay. Kaya napakasaklap ng kanyang pinagdaanan. Na po, habang nandun siya sa balon, na po, nagmumukmuk siya, siya nananalangin sa Panginoon. Nag-iisip siya, sabi niya, ba't ganito ang aking mga kapatid? No? Bakit nila ako ninanais na patayin? Lungkot na lungkot si Joseph. Pero alam niyo po ba, anong ginawa ni Joseph? Siya pa rin po ay nanalangin sa Panginoon. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Na po, tapos dumating po yung time, mga kapatid. Meron pong dumating ng isang mga ngalakal, no po, na nagtitinda. Ang ginawa po ng mga magkakapatid, huwag na lang natin patayin si Joseph. Ang gawin na lang natin, pagkaperahan na lang natin. Ibinenta po si Joseph sa mga ngalakal. Alam niyo po ba yung halaga ng binenta kay Joseph? 30 pieces of silver. No po, 30 piraso ng pilak. No? Na could you imagine? Hindi nga nila pinatay, pero binenta naman. Anong ibig sabihin? Dahil sa pera, pati kapatid, kayang ibenta. Na po, so nandun si Joseph, lungkot na lungkot siya. Bakit kaya nagawa ng aking mga kapatid ito? Bakit kaya nangyari ito sa aking buhay? Ang sabi ni Joseph. Pero ang sabi ni Joseph, Panginoon, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Bagamat sa ganitong klase pagsubok, ako pa rin ay susunod sa iyong kalooban. Kaya nga sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, what's the lesson? No po, sabi dito doon, mga kapatid, point number 1, no po, yung lesson na, sabi diyan, yan ba yan, yung lesson? Lesson number 1, don't give up on your dreams, even you don't start off well. Huwag ka daw, sabihin natin, pag yung bang ikaw ay malungkot, o sabihin natin yung mawala ng pag-asa, bagamat nung umpisa, mahirap. Nung umpisa, hindi nasunod ayon sa iyong kagustuhan. Na po, si Joseph nandun pa lang, paumpisa pa lang siya. Na po, mininanay sa Diyos sa kanyang buhay. Pero dumating po yung punto, mga kapatid, pinaggawan siya ng masama, mismong pamilya niya, mismong mga kapatid niya. Pero alam niyo po mga kapatid, si Joseph, bagamat ganun na nangyari, pinagpala pa rin si Joseph. Kasi po sabi ng salita ng Diyos, sino kasama ni Joseph? Ang Panginoon! Na po, alam niyo ba nangyari kay Joseph? Si Joseph po, mga kapatid, binilit po siya, ng pangalan po ay Potiphar. Na po na siya ay sabihin natin na, sabi ng Bible, opisyal siya ng hari. Ang ginawa, mga kapatid, ginawa po siyang katulong si Joseph. Ginawang katulong si Joseph. At nung ginawang katulong si Joseph, mga kapatid, na po, ni Potiphar, namangha si Potiphar. Nang sabi niya, napakasipag. Pinagkatiwalaan po si Joseph. Ano po nangyari, mga kapatid? Sa kanyang tahanan, si Joseph po, mga kapatid, dinigyan ng authority na manguna. Sabi niya, sige, dahil katiwala ka, alam ko may takot ka sa Panginoon, napakasipag po, no? Sige, pagkakatiwalaan ko sa iyo ang aking tahanan. Na po, sa madaling salita, mga kapatid, bagamat si Joseph po ay dumanas ng pagsubok, dumanas ng hirap, dumanas ng pagkabigo sa kanyang buhay, pero pinagpala pa rin siya ng Panginoon. Pinagpala pa rin siya ng Panginoon. Kasi bakit? Bakit siya pinagpala ng Panginoon? Kasi hindi siya nawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Bagamat hindi maganda ang umpisa, bagamat hindi maganda yung kanyang pinagdaanan, pero patuloy po siyang nanampalataya sa Panginoon. Hindi siya nagtanim ng sama ng galit, sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Sapagkat ang kanyang kaisipan, sabi niya, may plano ang Diyos. May plano ang Panginoon, bakit nangyayari ito? May plano ang Panginoon, bakit ako nandito? Kaya kahit saan man ako, sabi ni Joseph, ako pa rin ay magiging tapat sa Panginoon. Ano po nangyari, mga kapatid? Pinagpala po si Joseph. Pinagkatiwalaan po siya. Amen ba? Sa buhay natin, mga kapatid, doon tayo natitest ng Diyos. Kaya sabi po ng point number 1, mga kapatid, na po, na kailangan tingnan natin ano ba ang kagustuhan ng Panginoon. Yes, maraming umaaway sa atin. Maraming may away sa atin. Maraming naiinggit sa atin. Na minsan gagawin tayo ng masama. Pero sabi ng Panginoon, lagi mong tandaan, na po, bagamat hindi maganda ang umpisa, huwag kang huminto sa iyong pangarap. Huwag kang huminto sa iyong pagnanais. Na po, yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, bagamat, no po, maraming humahadlang, pero dahil nasa atin ang Diyos.
tayo po ay pwedeng i-bless ng Diyos kahit saan tayo. Amen po ba? Amen. Huwag tayong pumantil, sabi ng Diyos. No po? Kaya sa buhay po ni Joseph, nakita ng Panginoon na si Joseph ay naging totoo. Pero alam niyo po ba, meron pa rin pong pagsubok ang dumating kay Joseph. Ano pong dumating kay Joseph, mga kapatid? Yung asawa ni Potiphar. Nga po, yung asawa ni Potiphar, nagkagusto siya kay Joseph. Nga po, dahil wala si Potiphar, yung kanyang asawa, si Joseph, gwapo, si Joseph, magising, nga po, si Joseph, masipag, mga kapatid, ninais po ng asawa ni Potiphar na akitin si Joseph. Ninais niya. Na kung babasahin natin, mga kapatid, in the book of chapter 38, na lagi niya sinasabi sabi kay Joseph, Joseph, dito ka. Ninili lang si Joseph. Alam niyo ba, ilang beses siya tinukso ni Joseph? 3 beses. Na po, pero si Joseph, lagi po siyang nag-exit. Lagi po siyang maalis. Bakit? Kasi nga si Joseph, meron siyang takot sa Panginoon. Na po, alam niyo po ba, mga kapatid, dahil sa tukso, maraming tao, maraming pamilya ang naghihiwalay. Maraming pamilya ang nasisira. Tama po ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, kapag ang tukso lumalapit, anong kailangan mong gawin? Lumayo ka. Amen po ba? Amen. Di ba yung awit mali? O tukso, layuan mo ako. Di ba? Ang tukso po ay hindi lumalayo. Ang tukso po, kaya nga tukso, siya ay lumalapit. Sino dapat lumayo? Sino dapat lumayo? Tayo. Sino dapat umiwas? Tayo. Na po, kaya si Joseph, anong ginawa niya? Umiwas siya. Anong ginawa ni Joseph? Naganap siya ng paraan para makaiwas, para makalayo doon sa tukso. Pero alam niyo ba, mga kapatid, dahil nga nandoon, na po napakatindi ng pagnanais ng asawa ni Potiphar, sa pangatlong beses na tinukso niya si Joseph, napahiya na naman siya. Sabi ni Potiphar's wife, yung asawa ni Potiphar, "Kaganda ko naman, kaseksi ko, bakit ako tinatanggihan ni Joseph?" So, anong ginawa niya, mga kapatid, para di siya mapahiya? Sinabi niyang nirape siya ni Joseph. Sabi niya, nirape siya ni Joseph. Pero si Joseph walang ginawa. Mga kapatid, kaya ano nangyari kay Joseph? Si Joseph po ay nakulong. Si Joseph po ay nakulong. Mga kapatid, kaya sabi ng ating lesson number 2. What's lesson number 2? Point number 2, sabi niya dyan, basahin niyo nga, ready, begin? Yan po, mga kapatid, don't lose your focus. Huwag dapat hayaan ng iyong atensyon ay mabaling sa temptasyon, mabaling sa distraction. Kasi bakit? Marami po yung kinukuha yung atensyon natin, lalo-lalo na sa paglilingkod natin sa Diyos. Lalo-lalo na kapag ikaw ay natututunan na gumawa na ng tama, na umalis na sa pagkakamali. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, don't lose your focus. Like Joseph, hindi nawala yung kanyang focus sa Panginoon. Kaya kahit na makulong si Joseph, okay lang. Kaya na po nangyari, mga kapatid, si Joseph ay nakulong. At alam niyo ba, nung nakulong si Joseph, alam niyo ba yung nagbabantay, yung jailor, yung guard, pinagkatiwalaan si Joseph. Bakit? Kasi nakita niya si Joseph tapat. Nakita niya si Joseph totoo. Nakita niya si Joseph may takot sa Panginoon. Na po, na hindi talaga siya masama. Kaya ano nangyari? Pinagkatiwalaan na naman si Joseph. Nasa kulungan na siya. Pero nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Mismo yung tagapagbantay, pinagkatiwalaan si Joseph. Ano naman pinakita natin? Kahit nasan si Joseph, pinagpapala siya ng Diyos. Kahit nasan si Joseph, pinagkakatiwalaan siya ng mga tao. Kahit nasan si Joseph, yung mga tao natutuwa sa kanya. Bakit? Kasi nga, hindi siya nahinto sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ano po ang natutunan ni Joseph? Ano po yung lesson natin, number 2? What's the lesson? What's the lesson ng point number 2? Yan po. Basahin nyo nga. Ready, begin? Yan po. No? The test of allurement. Kasi inallure siya eh. No? Ibig sabihin yung dinidistract siya. Kinukuha yung kanyang atensyon. Pero si Joseph, ano yung natutunan niya? Magpasubmit pa rin sa Diyos. Sumunod pa rin sa Panginoon kahit na nasa kulungan. Di ba yung iba sa kulungan? Alam mo yung nasa kulungan, nagpapakasama. Na po, yung iba balik-balik na lang sa kulungan. Meron kami nakita doon. Na po, nakulong siya doon sa isang presinto doon sa Manila. Sa presinto, no?
kuwari sa Malabon. Tapos, nakita ko siya doon, nakilala ko siya eh. No po, pumunta naman ako sa Caloocan. No po, ilang buwan lang yung lumipas, pumunta ako sa Caloocan, sa presinto, nakita ko na naman siya. Uy, Brada, suwi ka yata. Ba't nandito ka na naman? Opo, lumaya na po ako nakaraan eh. Kaso nahuli na naman ako. Di ba? Anong gusto ko dito mga kapatid? Gusto ko pong i-emphasize. Yung iba, yung pumupunta sa kulungan, nagpapakasama lalo. Di ba? Kasi nga, ginagawang pagkakitaan nyo sa kulungan. Alam nyo ba sa kulungan, pag nakulong ka, wala kang pera, bugbog, sarado ka. No po, kahit na yung mga magulang mo, yung nanay mo, binibigyan ka ng pagkain, di ba binibigyan ng pagkain, yung binibigyan ng pera. Pagdating mo doon mga kapatid, yung pera, kukunin lang ni Mayor. May Mayor doon eh. Di ba? May mga ano doon, kagawad. Di ba? Kaya wala kang kontrol doon. No po, kaya yung iba, ngayon, masama na sila, nagpapakasama pa sila para makakuha ng pera. Para makapamiyasa sa tao. No po, bagamat nasa kulungan na, nagpapakasama pa. Pero si Joseph, iba po siya. Bagamat nandun siya sa kulungan, mga kapatid, hindi pa rin siya nagtanim ng sama ng galit. Hindi pa rin siya nagpakasama. Hindi pa rin siya, mga kapatid, sumabay sa takbo ng mundo. Kung hindi ang ginawa niya, mga kapatid, siya po'y nagpasubmit sa kalooban ng Panginoon. Na lagi niya nasa isipan, may kalooban ng Diyos, bakit ako nandito? May plano ang Panginoon, kahit na mahirap, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Magtitiwala pa rin ako sa kanyang kalooban. Kikilos pa rin ako ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya alam niyo po ba si Joseph, nagkaroon po ng maraming kaibigan sa kulungan. Na po, at doon sa kulungan, meron po siyang dumating na, sabihin natin na bagong nakakulong. No po, ang pangalan po niya ay si Chief Butler at saka si Chief Baker. No po, yung nagagawa ng tinapay, at yung isa naman, butler siya. No po, siya yung tagapangasiwa sa pagkain ng hari. No po, so madaling salita mga kapatid, dumating po yung punto na naginip yung dalawang taong ito na naginip sila. Na naginip. At ang sabi ng kanilang mga panaginip, si kapitong araw, sila po ilalaya. Na po, kaso yung isa, iyahang. Yung isa, palalayain. Nung una mga kapatid, hindi nila maunawaan yung kanilang panaginip. Na po, kasi meron po illustration yun eh, na yung sabihin natin yung tinapay, tinikman ng hari, hindi nasiyahan. Na po, tapos pinabitay. Na po, yung chief baker, yun po yung panaginip niya. Nasabi niya mga kapatid, sa ikapitong araw, in-explain po ni Joseph yung kanilang panaginip. Nasabi ni Joseph, sa ikapitong araw, lalaya ka nga, kaso ikaw naman ay bibitayin. Yung isa naman, chief butler, na po, ikaw ay lalaya at makakabalik sa iyong dating trabaho. Na po, so madaling salita, dumating po yung ika-7 days. At yung kanyang explanation ni Joseph nangyari. Natupad, na po, na yung chief baker, binitay. Yung chief butler, siya po ay nakabalik sa kanyang dating trabaho. Na po, so madaling salita, sila pinakalaya. Pero alam niyo ba mga kapatid, dumating po yung punto na yung hari ng Egypt, na po yung Pharaoh, na siya rin po yung nanaginip siya, na yung kanyang panaginip hindi niya maunawaan, na ang kanyang panaginip ganito, 7 baka na matataba, na po at meron 7 baka mapapayat, yung 7 baka mapapayat, lumisan, sabi natin sa ilog, at ang ginawa ng 7 baka mapapayat, kinain yung 7 bakang matataba. Na po, so ngayon mga kapatid, yung hari, nababagabog siya, ano bang ibig sabihin ng aking panaginip? Anong ibig sabihin? Pinatawag niya lahat ng mga magagaling. Lahat na sabihin natin magaling magpaliwanag. Pero ano po nangyari? Hindi nila mapaliwanag yung panaginip ng hari. Tapos dumating po yung punto mga kapatid, na habang yung chief butler, na po nandun siya nakatayo, bigla niya naisip si Joseph. Sabi niya, hari-hari, nung ako'y nasa kulungan, ako rin ang nanaginip. Hindi ko rin maulawan ang aking panaginip. Pero meron akong isang kaibigan, ang pangalan ay si Joseph. Sinabi ko sa kanya ang aking panaginip at pinaliwanag niya ang aking panaginip. At nagkatotoo yung kanyang paliwanag. So madaling salita, si Pharaoh yung hari ng Egypt, pinatawag niya si Joseph. Pinatawag niya si Joseph at nandun si Joseph mga kapatid, na po pinalaya si Joseph at sinabi ng hari ang kanyang panaginip. At nagbigay po ng explanation si Joseph. Ang sabi niya, ang ibig sabihin po ng 7 bakang matataba ay 7 buwang sagana. Sagana sa ani. Sagana sa pagkain. Na po,
Pero ang sabi ni Joseph, yung 7 bakang mapapayat, ang ibig sabihin ay 7 buwang tagutong na wala kang maaanin. So, ano kailangan gawin? Ang kailangan pong gawin, paghandaan natin yung tagutom. Meron tayong 7 buwan na sagana. No po? Nasabi niya, kailangan natin itong paghandaan. So, madali salita, napa-impress yung hari. Napa-impress. No po, yung Pharaoh ng Egypt. No? Anong ginawa niya? Sabi niya, Joseph, sabi niya, ang dami kong inanap ng mga magagaling. Pero ikaw lang ang nakapagpaliwanag. At alam ko, ikaw ang pinadala ng Diyos. Kaya sabi ni Pharaoh, Joseph, gagawin kitang kanang kamay. Gagawin kitang governor ng Egypt. Ibinigay ang kanyang singsing, ibinigay yung kanyang tungkod. Natanda na siya ang pangalawang pinakamataas sa Egypt. Ano po nangyari mga kapatid? Pinagpala na naman si Joseph. Would you imagine? Nung una hindi maganda ang umpisa, nung una dumanas siya ng pagsubok, pinagkalulo siya ng kanyang mga kapatid, pinagtangkang patayin. Na po, yung isa mga kapatid, yung asawa ni Potiphar, na po, yung bang inakusahan siya ng hindi tama, kaya siya nakulong. Pero hindi nawala ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ano po nangyari? Pinagpala siya ng Panginoon. Kaya ano po mga kapatid, yung point number 3 natin. What's point number 3 is? Number 3, ready? Begin? The test of advancement. Ang pagsubok ng tagumpay. Kasi nag-advance si Joseph. Kumbaga, binless siya ng Panginoon. Kaso, ang ginawa ni Joseph, mga kapatid, Joseph learned to submit to God while in power. Kahit na si Joseph nagtagumpay, kahit na si Joseph nagkaroon ng posisyon, kahit si Joseph naging makapangyarihan, pero hindi pa rin siya nawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Sumunod pa rin siya ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sumunod pa rin siya sa kalooban ng Panginoon. Hindi nagmayabang si Joseph. No po, kung hindi siya pa rin po nagpasabit sa Diyos. At dumating po yung punto mga kapatid, ginampanan ni Joseph ang kanyang tungkulin. Yung 7 buwan. No po, na sabihin natin sa Gana, ang ginawa ni Joseph, nagpatanim siya ng marami. Nagpatanim siya ng marami mga palay, mga trigo. No po, at ano nangyari? Umani ng napakarami ng kanyang inani. At ang ginawa ni Joseph, siya po'y nag-imbak ng maraming pagkain sapagkat pinagandaan niya yung tagutom. Dumating po yung time, naging tagutom na. At lahat ng tao pumupunta sa Egypt kasi nabalitaan nila maraming pagkain sa Egypt. At alam niyo ba mga kapatid, isa sa mga nagutom, yung pamilya ni Joseph. Yung kanyang mga kapatid. No po, wala na silang maani sa kanilang lugar. No po, na dumating po yung time, sabi nila sa kanya ng tatay na si Jacob, tay, sabi nila, punta kami sa Egypt. Dahil doon may pagkain. Kung hindi tayo pupunta doon, wala tayong makakain. Sabi nila kay Jacob. So madali salita mga kapatid, ang ginawa, inutusan lahat ng kanyang mga anak na pumunta po ng Egypt. At alam niyo ba mga kapatid, yung kaganapan, si Joseph, siya yung nagbibigay ng rasyon. Na po, doon sa mga taong lumalapit. Nakita niya ngayon, nakapila yung kanyang mga kapatid. Nakapila yung mga kapatid ni Joseph. No, nakita niya kasi bakit? Kahit matagal na sila hindi nagkikita, pero dahil kapatid niya yun, alam na alam niya yung kanilang mga mukha. No po, so alam niyo ba nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, natuwa si Joseph? Hindi man galit, yung pumasok sa kanyang puso't kaisipan, ay naisip ni Joseph mga kapatid, yung mga kapatid ko, kailangan nila ng pagkain. Nung nakita nila yung mga kapatid ni Joseph, niyaya sila sa palasyo. Sa tahanan ni Joseph, niyaya. At nung niyaya sila mga kapatid, nagbubulong-bulungan yung kanyang mga magkakapatid. Bira, bakit kaya tayo pinatawag ni Governor? Di ba? Bakit nandito tayo? Naghanda ng maraming pagkain. No? Sila po'y nagkaroon ng kasiyahan. Tuwang-tuwa sila dahil sila gutom na gutom. No po? Kulang sa pagkain. Pero nung sila po'y nakapaghanda ng maraming pagkain, sila po'y tuwang-tuwa, sayang-saya. No po? So ngayon, lumabas na si Joseph. Pero si Joseph, mga kapatid, hindi nila sila makilala. Si Joseph, hindi siya makilala. No po? Kasi si Joseph that time, no po, ay kalbo po siya. No po? Hindi siya makilala ng kanyang mga kapatid. So madali salita,
No po? Tinanong ni Joseph yung kanyang mga kapatid, buhay pa ba ang inyong tatay? Ay, opo, buhay pa po yung aming tatay. Ang pangalan po ng aming tatay ay si Jacob. Ganun ba? Di ba? Tapos, na po, tinanong ulit sila, ilan lahat kayo magkakapatid? Sabi nila, mga kapatid, 12 lahat kami, kaso yung isa namatay na. Hindi nila alam na yung sinasabi nila isang namatay, kausap nila. Na po, so madaling salita, na po, nandoon, sinubok kayo sila ni Joseph. Na po, anong ginawa? Pinagdalan po sila ng maraming pagkain. Maraming pagkain, pinagdala sila ng maraming pagkain, nakasako, sabihin natin kung bigas o trigo, no po, kaso mga kapatid, yung pinakabunso nilang kapatid na si Benjamin, no, inilagay yung basong ginto ni Joseph. Nilagay doon sa kanyang sako. No po, at madaling salita, sila po'y pinaalis, pinauwi. Kaso, sila po'y hinarang. Hinarang sila bakit? Sa anong kadahilanan? Sinasabi nila, may nagnakaw ng gintong baso ng gobernador. Gusto namin makita. Hinanap ngayon, mga kapatid, pinagbubukas yung mga sako. At yun nga, dahil alam nila, no po, na yung baso, nandun nga doon sa kapatid, no, sa pinakabunso, no po, nung nakita nila, mga kapatid, yung gintong baso, nandun sa sako ng kanilang bunsong kapatid na si Benjamin, nabigla ngayon sila. Di ba? Ano yung nangyari, mga kapatid? Sabi nila, nandito pala, magnanakaw kayo, pinakain na kayo ng gobernador, binigyan pa kayo ng maraming pagkain, tapos kinuha niyo pa yung gintong baso. So, madali salita, ano utos sa kanila? Ikulong. Ikulong yung bunso. No po, pero kayo, pwede na kayong umuwi. No? So ngayon, mga kapatid, sila yung lumapit kay Joseph. Sila po yung nag-request. Sabi nila, pwede po ba? Pwede po ba ako na lang ay kulong? Sabi ng panganay. Sabi ng pangalawa, ako na lang din po, kaya ako na lang, huwag na lang po yung aming bunso. Bakit? Sabi niya, hindi naman kayo nagkamali siya. Hindi po. Kami na lang po ang ikulong niyo. Bakit? Kasi po kapag nalaman ng aming tatay na yung aming bunsong anak, yung aming bunsong kapatid, ay nakulong siya, hindi makakayanan ng aming tatay. Nakita na namin na kami nagkamali nung una. Ng aming kapatid, sila yung nagtapat ngayon, na yung kapatid namin, sa totoo lang, binenta namin, ginawa namin na masama. Pero ngayon, di na kami uulit sapagkat nakita na namin ang aming pagkakamali. So, nung dumating po yung mga kapatid, nakita niya na yung kanyang mga kapatid, na sila na ay totoo, di ba, na nagmamahal sa kanilang bunsong kapatid, no? Napaiyak po si Joseph. Sabi ni Joseph, alam niyo lang, sa totoo lang, ako si Joseph. Nabigla kayo yung mga magkakapatid. Di ba? Ako yung itinapon niyo sa balon. Ako yung ibinenta ninyo. Pero okay lang, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Sapagkat alam ko may kalooban na Diyos. So madali salita, ano nangyari mga kapatid? Sila po ay nagkapatawaran. No po? At ang ginawa ni Joseph, sila po lahat, pati ang kanilang mga magulang, na si Jacob sinundo at dinala lahat yung kanyang angkan sa kanilang palasyo. At naging masagana po ang kanilang buhay. Ano po yung lesson number 3 natin? Mga kapatid, what's the lesson number 3? Basahin nyo nga, ready begin? Don't give up on God, even when your dreams begin to fall. Sabi po niya mga kapatid, don't give up on God. Even when your dreams become to come true. To begin to come true. Now, yung bang huwag ka pa rin daw sumuko sa Diyos, kung dumating man yung time na yung pangarap mo o yung ninanais mo, nagkatotoo na. Dahil bagamat sa success, bagamat siya'y pinless, bagamat siya'y pinagpala, anong ginawa ni Joseph? Hindi siya gumanti sa kanyang mga kapatid. Kung kaya kayo yung nasa sitwasyon ni Joseph, di ba bilang tao, nandun yung sakit ng loob. Bilang tao, sasabihin mo, gaganti ako sa'yo. Tama ba? Bilang tao, no po, nandoon, ginawan mo ko ng masama, ha? Di ba? Tutumbasan kita. Ganyan ang kaisipan ng tao. Pero alam niyo ba, mga kapatid, sabi ni Joseph, iba kung ikaw talaga ay malapit sa Diyos. Iba kapag talagang ikaw ay nagpapasabit sa Diyos. Iba ang sabi ni Joseph kapag ginusto ng Diyos na mangyari. Ang sabi nga, mga kapatid ni Joseph, hindi ko sinisi yung mga kapatid ko.
Sapagkat yung mga nangyari yun, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Panginoon para ano? Subukan si Joseph. Kung si Joseph ba ay mag-iiba, kung si Joseph ba ay magtatampo na, kung si Joseph ba ay tatalikod na sa kalooban ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng ating pinupunto mga kapatid? Kailangan lang daw tayo magtiwala sa Diyos kahit na mahirap. Huwag tayo mag-question, bakit nangyayari ito, bakit nangyayari yan, bakit ganyan sila, bakit nagsama naman nila. Diba? Ginawa mo na lahat. Diba? Lagi mo sila binibigyan ng pagkain, ikaw naman pilit kang binabato. Diba? Lagi mo sila tinutulungan, pero nagsasalita pa rin silang hindi tama. Nga po? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, huwag kang gumanti. Di ba yung manly speaking ang tao po siya gumaganti? Tama? Ang tao po kasi mainitin ng ulo eh. Ang tao po kasi, ayaw niya yung siya ay sabihin natin na yung bang nasa set aside siya, gusto niya gumaganti siya. Gusto niya aangat din siya. Kaso gagawin niya sa dahas. Di ba? Ilalagay niya. Mga kapatid, para mangyari, mag-aapak siya ng ibang tao. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, bagamat yung buhay natin, yung gusto natin hindi mangyari, huwag nawang mag-iba tayo sa Diyos. Bagamat sa buhay natin mga kapatid, maraming kulang. Bagamat sa buhay natin, marami tayong mga pinagdadaanan, huwag na huwag kang magre-reklamo sa Diyos. Di ba? Di ba yung manly speaking ang tao mareklamo? Bakit na lang mga yan? Bakit na lang mga yan? Bakit na? Mareklamo ang tao. Nga po, minsan nga, meron na siya, nagre-reklamo na naman siya. Kasi bakit? Sabi po ng Bible, ang tao hindi nasa-satisfy. Nga po, anong ibig sabihin? Ang tao hindi napupuno. Lagi na lang uhaw. Lagi na lang naghahanap. Di ba? Pansinin niyo po mga kapatid, binigyan na ng isang sobre. Di ba? O, maghahanap pa ng ibang sobre. Di ba? Sabi nga, nung nabasa ko sa Facebook, kapag daw ang tawag daw, team leader ba yung tawag daw? Team leader? Di ba may leader? Kapag daw yung leader, naglabas ng motor. Binursa na yung ayuda. Di ba? Yung bang tao kasi hindi na satisfy. Di ba? Hanap lang ng hanap dyan. Na po? Kaya yung iba mga kapatid, dahil papalapit na yung eleksyon, hindi na nagtrabaho. Nakipila-pila na lang. Di ba? Ang galing ng tao, di ba? Narating yung kulay-pula, magpupulang dami. Yay! Di ba? C! B! Dumating yung white. Yay! White na naman yung dami. Di ba? Sabi ng tao. Di ba? Hindi na kayo kadadaya. Puputin pa rin namin yung gusto namin. Di ba? Kukunin na natin yung pera. Di ba? Di ba? Okay naman yun eh. Kasi binibigay. Di ba? Oh. Ganyan lang talaga tao. Pero dapat, iboto pa rin natin kung sino yung nakakatulong. Ewan po ba? Yung alam natin totoo. Yung talaga nararamdaman yung pagtulong. Yung nararamdaman sa kanilang pananalita na may katotohanan. Di ba? Na hindi lang paninira. Kasi, nasabi nga nila, kapag ikaw yung nagpadala sa konting pera, no po? Actually, yung binibigay nila, hindi naman galing sa kanila eh. Tama? Galing din yan sa bulsa, sa kaban ng bayan. Di ba? Kaya nga sabi nga nila, wala kang utang na loob, kahit na binigyan ka pa, wala kang utang na loob. Kasi nga, galing din yan sa bayan. Pero ng kaban ng bayan yan. Pero, tayo po, sa araw ng bukas, iboto natin kung sino ang sa tingin natin nakakatulong. Di ba? Yung nararamdaman mo. Yung pananalita pa lang kasi alam mo na eh. Di ba? Yung niyayak ka talaga. Di ba? Yung nandoon talaga yung pag-aaruga, dapat yun ang buboto natin. Di ba? Pero okay lang. Pero gusto ko ipunto dito mga kapatid. Nabalik tayo. Napunta tuloy tayo sa politika. No? Baka sasabihin ko sa iyo, kasi nga yung si Christ. Di ba? Dapat din tayo si Christ. Di ba? Kristo. Di ba? Makasabihin niyo, si Pastor talaga, inugudyokan pa kami, Di ba? So, iboto natin kung ano sa tingin natin sa tama. Pero yung party list po natin, no? Kung ibibigay niyo po, no? Yung 155, di ba? Mahal ka, no? So, yun po yung party list natin kasi naninigay po ng gamot dyan. At yung pong nominee number 1 dyan ay Baptist. No po? At nandun po sa lagi yung kanilang pagtuloy, sina Ate Divina, isa sa mga nabibigyan ng mga gamot.
Apo, so yun yung party list po natin. Apo, so yun lamang po. So balik po tayo dito sa message natin. Sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, don't give up on God when your dreams begin to come true. Apo, huwag ka pa rin mawalan ng pag-asa. Yes, nagkatotoo na. Pero sabi ng Diyos, nandun ka na sa success, nandun ka na sa posisyon, mas lalo ka dapat magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Kamukha si Brother Emerson. Si Brother Emerson, may nakapart yan, no? May nakita ka nakapart yan? Di ba? Car. Car. Ano? Di ba? Magdadrive na si Brother Emerson ng Bios. Ano? Pinibless ng Diyos. Di ba? Kasi darating yung time, i-bless talaga tayo lahat ng Panginoon. Di ba? Ngayon, nakikita natin, ngayon, ilalangin ng mga nakapart. Darating yung time, di ba? Si Ate Divina, dadalhin niya yung sasakyan, nakapart. Di ba? O, lahat magkakaroon ng mga sasakyan. Kasi bakit? Pwede tayong i-bless ng Diyos. Amen? Amen. Kaso, sabi ng Diyos, kapag pinagpala ka ng Panginoon, dapat huwag kang mag-iba sa Diyos. Alalahanin mo nung una, wala ka. Lumalapit ka sa Diyos. Alalahanin mo nung naghihirapan ka. Nagiging totoo ka sa Panginoon. Eh ngayon pinagpala ka, ngayon bilas ka ng Panginoon, aalis ka na sa Diyos. Amen? Dapat huwag. Amen? Dapat patuloy ka lang maglingkod sa Diyos. Maging tapat sa Panginoon. Kahit ikaw ay maging matagumpay, dumating man yung time, mga kapatid, magkaroon ka ng posisyon. Dapat gamitin mo yung posisyon para mas lalo mong paglingkuran ng Diyos. Para mas lalo mo, mga kapatid, mapakita na sa Diyos, ikaw ay totoo. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po ni Joseph, hindi po siya nagreklamo. Hindi siya nagtanim na sama ng loob. Sa kanyang mga kapatid, hindi siya nagtanim na sama ng loob. Nagtiwala na siya sa Diyos. Like po sinasabi sa inyo, mga kapatid, walang perfectong kapatid. Sa mga magkakapatid, iba't ibang pag-uugali. Tama po ba? Mga nanay, kayo po, mga nanay. Sa inyong mga anak, pare-parehos po ba sila? Diba? Kasi may matigas ang ulo dyan. May pasaway. Pero naman mapait. Pero naman nagbibigay. Pero, bagamat ganun, di ba? Mga anak mo pa rin yan. Amen? Kahit iba-iba yung mga ugali niyan, kailangan mo pa rin silang unawain. Kailangan mo pa rin silang turuan. Kailangan pa rin silang gabayan bilang mga magulang. Kaya nga sa ating mga nanay, tayo po isaludo sa kanila. Po, sa kanilang pagtsatsaga. Po, na nagtatrabaho para buhay ng kanilang pamilya, sa mga magulang na iniisikaso, ang kanilang mga anak. Po, kaya sabi ng Panginoon, huwag kang magsawa. Kasi may dumarating po yung punto, sabi ng ibang mga magulang, ay pastor, sinawa na ako yung anak ko, bala na yung biyeno. Diba? O nino yung buli mo mamawal kayo, kasi bimbali. Diba? Nino yung buli mo mag-aruga kayo. Diba? Ito ang kabilang barangay. Diba? Ang sabi ng Diyos, huwag kang magsawa sa anak mo. Kahit na matigas ang ulo, kahit na pasawayan, patuloy mo lang ilapit sa Diyos. Pag mananalangin ka sa Panginoon, yung sasabihin mo, Lord, kayo na kumbala sa anak ko. Di ba? Na sana, magkaroon siya ng tamang kaisipan, maalis sa bisyo. Di ba? At makita niya yung totoong buhay. Na po, kaya sa aming mga magulang, na po, huwag kayong magsawa. Sabi nga kanina ng ating preacher na si Brother Emerson, sabi niya, sana po, yung inyong mga anak, yung mga po, akayin silang maglingkod sa Diyos. Ito po yung kaalagaan. Ng mga anak ninyo, mga apo nyo, inaakay nyo silang makinig na salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi po yung pananalita nyo hindi sapat sa kanila. Yung pagbabawal ninyo hindi sapat sa kanila. Di ba? Anong kailangan sa kanila? Salita ng Diyos. Anong kailangan sa kanila? Pagbabawal na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya nga yung pinag-reason, mga kapatid, sa buhay natin, patuloy natin silang kakayin, patuloy natin silang anyayain na maglingkod. Na po, kaya ako po, mga kapatid, sa buhay po natin, yes, ako po bilang pastor, siyempre ang aking nais, maging maganda ang lahat. Tama po ba? Marami magsimba, gumanda yung simbahan, di ba? Kaso, hindi lahat ng gusto natin nangyayari. Bagamat hindi nangyayari, dapat huwag tayo mag-iba sa Diyos. Di ba? Kamukha po yan, yung iba hindi nagsimba. Di ba? Ang tanong, magre-reklamo na ba tayo? Ang tanong, aayaw na ba tayo? Ang tanong, iito na ba tayo? Huwag po, amen? Sapagkat di naman tayo nagsisimba para sa kanila. Tayo pinagtitipon para sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, kahit iilan lang tayo, basta tayo magpatuloy lang, bawat pamilya. Di ba? Ipakita natin ang ginagawa natin ay tama. Kailangan tayo tumayo. Nakasama ang Diyos. Sikreto po ni Joseph. Si Joseph, bakit siya pinagpala? Sabi ko ng ating verse.
Basahin nga natin ulit yung verse natin, Genesis chapter 39 and verse number 2. Na po, sabi po dyan mga kapatid, Genesis chapter 39 and verse number 2. Basahin nyo nga po, ready begin. Pasinin niyo po mga kapatid yung pananalita. And the Lord was with Joseph. Ang Diyos kasama ni Joseph. Di ba? Ikaw, sino gusto mong kasama? Sino gusto yung kasama? Sino gusto yung kakampi? Di ba? Ang sabi ng Diyos mga kapatid, dapat ang Panginoon. Siya ang ating mga karamay. Na po, ang Panginoon siya ang ating maging kakampi. Ang Panginoon siya ang ating maging kapartner sa buhay. Sa inyong mga pamilya. Na po, manguna ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, pinagpala si Joseph. Bakit? Ang sikreto po, hindi siya nawala sa Diyos. Sa gitna ng pagsubok, siya pa rin ay sumunod sa Diyos. Sa gitna ng pagtutukso o kahirapan, nanatili siya tapat sa Diyos. Pinagpala na siya ng Panginoon, siya pa rin ay nanatili sa Panginoon. Kaya sana po sa buhay po natin mga kapatid, ang ipanalangin natin sa buhay po ng bawat isa, makapagpatuloy tayong lahat sa biyaya ng Diyos. Yes, ang buhay kung titignan natin parang hindi patas. Diba? Kung tatanungin ko kayo, magpukwento kayo, Pastor, bakit ganyan? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Minsan, ang dami natin questions. Ang dami nating tanong sa buhay natin. Pero alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, bagamat marami kang tanong, magtiwala ka lang sa Diyos. Tiwala ka lang sa Panginoon. Alam niyo po ba yung kabaliktaran ng faith? Sight. Diba? Sabi nga, for we walk by faith and not by sight. Tayo po'y lumalakad sa pananampalataya, hindi sa paningin. Bakit yun yung vice versa ng faith? Kasi nga, ang nais ng Panginoon, huwag kang magtiwala sa iyong nakikita. Kasi nga, minsan lang yung nakikita, malayo. Minsan lang yung nakikita, pansamantala lang. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang magtiwala sa nakikita mo. Magtiwala ka sa hindi mo nakikita, pananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, manampalataya ka sa Diyos na hindi nakikita. Sa langit na hindi nakikita. Magtiwala ka sa Kanyang salita. Sapagkat sabi ng Diyos, dito ka tatatag. Sa mga nakikita natin, minsan nagdadaya tayo. Tama ba? Minsan nagdadaya tayo sa Facebook. Ang dami mga fake news eh. Di ba? Kaya, huwag tayo bumasa sa nakikita natin. Manalangin tayo sa Diyos. Lord, ito ba ang kalooban mo? Lord, tama pa ba ang ginagawa ko? Lord, nandun pa ba ako sa tamang kagustuhan mo? Kaya panalangin ko pa mga kapatid sa buhay ko ng bawat isa. Magpatuloy lang tayo lumapit sa Diyos. Kagaya ni Joseph, naging matagumpay siya. Bakit? Kasi hindi siya umalis sa Diyos. Kaya sana po sa buhay natin, huwag tayong aalis sa Diyos. Kahit na mahirap. Kahit ang dami natin pinagdadaanan, manatili tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kahit malaki tumayo. Sige po, sa ating pagkatayo, kahit lahat ay umuko,